Congressman, yung pong mga hinihingi na yan ng mga petsa, ano po, doon sa paghahain ng impeachment, mga, kasi apat nga po ito, yun hong mga bagay na yon hindi ba ho nakababahala sa, sa punto ng mukhang may nasisilip? Sa akin po, wala naman po kung nakikitang kabahala. Ito ay siguro parte lamang ng proseso para makapag-desisyon po ng maayos ang ating mga maestrado, dahil ito po ay mga impormasyon na siyempre magbabase po sa kanilang sa petisyon po na isinampa po sa kanila. Opo. Kasi nga yung status daw ng first 3 complaints filed by private citizen. So, Congressman, sino po ang sasagot po dito officially po sa petition na ito na itong order na ito ng Supreme Court? Mayroon pong parte dito na sasagutin ng House at meron din pong parte dito na sasagutin po ng Senado. Opo. And then sa House po, House lang ho ba ito o katuwang po ninyo ang tanggapan po ng Solicitor General? Ang pagkakaalam ko po kasi yung sa amin po sa House po ito mismo ibinigay eh. So ito po mga dokumentong to ay ang tanging makakasagot dito ay ang House po. Opo. At dito po sir sa isyong ito, I hope you don't mind me asking po kasi ang pinag-uusapan nga po dito ay yung pong inihain na una ng mga impeachment complaint. Hindi po ba, kung magugunitan natin Congressman, bago po itong 4th impeachment complaint na dumaan nga po doon sa mas mabilis na proseso, no? Yung kinakailangan pong 2/3 po lamang ng boto, kaya po naidiretso na po ito as articles of impeachment, hindi na po dumaan sa hearing ng Committee on Justice kasi nga po ito na po yung kumbaga fastest mode na legal naman. Yung pong tatlo, opo, na hinihingi nga po ng exact dates na ito, ano ba ang rule ng House kapag po tinanggap ng SecGen yung pong impeachment complaint either coming from a member of Congress, verified complaint, or a private citizen pero po meron siyang endorsement ng congressman? Ang rule po kasi dyan, kailangan within 10 session days may transmit po ito or may refer po ito sa proper committee. Kasi po, ang issue po kasi dito ay yung tinatawag po natin yung ginagamit nilang words kasi na yung sa 10 session days. Dito naman po kasi sa amin pong meron po kasi tayong tinatawag na session number 1, session number 2. So dito po sa atin pumapasok po siya sa 10 session days. So session number 26 yata or 27, at nung na-transmit po ito ay session number 37. So kung hindi po ako nagkakamali. So kaya po dito po sa tinatawag natin 10 session days, ito po ay pasok. Opo. Actually, sir, hindi ba yung pong tatlong impeachment complaint na iyon, hindi naman sila nai-refer ba sila sa Office of the Speaker ni SecGen? Naisama po sila sa order of business sabay-sabay kasi meron pong kaso, hindi ko lang po maalala eksakto yung title. Pero dito po sa kasong to, parang sinasabi na pinapayagan naman po na yung SecGen na antayin muna, lalo-lalo na kung alam niya. Kasi kung hindi po, kung ang magiging basihan po natin ay yung unang filing ng impeachment complaint, ay ang mangyayari po yan, unahan na lang po. Opo. Sige, so klaruhin ko lang. Dito po sa case at bar ngayon, Congressman, dito po sa case at bar na ito, yung pong tatlo na nauna na i-refer on record sa Speaker of the House, and the Speaker referred it correspondingly sa Committee on Justice? Sa order of business po ng plenaryo. Opo. Kasi so hindi po sila na i-refer pa sa Committee on Justice dahil wala pong referral. Kaya hindi po natin po pwedeng masabi na kompleto po yung proseso. Initiation. Yung initiation. Kasi doon po nakakatalo. Kailan ba? Sige po. So Congressman Joel, can you educate us according to your rules and according to the Supreme Court jurisprudence po dito, when is an impeachment complaint deemed initiated?
dalawa po yan. Unang-una po, kailangan po magkaroon po ng filing, at pangalawa po, kailangan mai-refer po to sa proper committee. Kasi dalawang klase po ang proseso. Ang proseso po niyan, unang-una, ay ito po yung tinatawag natin na committee, dadaan po sa committee level. Mm-mm. Yung isa pong proseso, yung tinatawag po natin na house action. Oh, yes, sir. Mm-mm. Okay, doon sa committee level, kailangan po, dapat yan, meron pong, para makumpleto po yan, kailangan may referral sa Committee on Justice. Mm-mm. Mm-mm. So, ito pong route na pinasok po ng dito po sa impeachment po ni Vice President Sara, ito po yung house action. Opo. Mm-mm. Opo. Yung nga yung amin na ipaliwanag. Which is nasa rules po yan, at saka nasa Yes, Constitution. opo. May klaro po yun. 2/3 lang po ang kailangan dito. You got more Yes po. than 2/3. Yes. Ito rin po yung dinaanan nung panahon din po ng dating Pangulong Estrada, no? Yung that process. Tama po kayo. Okay. So balikan ko Tama lang yung isang mode, no? Okay. Kasi po dito, no, I think dito po ang magiging contentious issue kasi ang sabi po dito, no. Opo. Yung pong filing and referral of verified complaint, no. Basahin ko po, Congressman. Ito po yung House rules ninyo, ha, opo. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Okay. Tama So, po. yeah, opo. And then, an impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. An impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on information and belief or upon knowledge, information and belief or lacks a proper verification shall be treated as an unsigned impeachment complaint. Yan po, klaro yan, ha? The Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt and shall then be Tama po. referred to the Committee on Justice within 3 session days. Okay, so klaro po ito, no? So klaro po ito. Sabi nga ninyo, nagbilang kayo, mukha naman pong hindi siya sumakto doon po sa tama sa bilang ng Pasok po siya doon sa 10 session day. Opo, pasok sa 10 session days pero hindi na i-refer sa Committee on Justice. Tama? Tama po. Okay, sige. So ito ngayon tanong, mukhang dito po yata ang yung bakit daw inupuan ng SecGen yung mga complaints at hindi siya forthwith, kung baka gagamitin ko, Congressman, bakit hindi immediately referred to the Speaker upon receipt of the complaint? Meron po kasing kaso, yung nga po yung binabanggit ko po sa inyo kanina, hindi ko lang maalala yung kaso no na title, kung saan sinasabi po dito na yung SecGen hindi naman kailangan pag final po sa kanya kailangan automatic ibigay niya. Dahil lalo pat po kung alam po niya na may mga susunod pang mga complaint na isasubmit. Dahil kung ganun po ang mangyayari po niyan, kada bigay na lang po niya, kada Tanggap. may magpa-file na lang po, tanggap na lang po siya, ibibigay niya. Kung yun po ang magiging basihan natin ng 1-year ban rule, di pa unahan na lang po yan. Opo. So, dito po kasi, ang sinasabi naman po dito, wala naman pong bilang. Bagamat ang sinasabi po dito, ang bilang ng binabanggit lamang dito ay yung 10 session days. Opo. So, yun po. So kumbaga po, Congressman, kinaklaro po ninyo na yung SecGen, nung tinanggap niya itong mga paunang complaints na ito, hindi niya muna ito inaksyonan, hango din sa kanyang kapangyarihan bilang SecGen sa panahon na iyon. Well, yung SecGen po siguro makakasagot po niyan, but I can only assume na dahil may mga, noong time na yun, may nag-file po ng una, may mga nagsalita na po na may magpa-file din Kaya, kumbaga, may mga, kung ang gagawin po niya, so, ang inassume ko, ginather niya muna lahat. In fact, meron pa yatang isang nagsalita na magpa-file pero hindi na umabot. Opo. Opo. Kasi kaya ho namin ito kinaklaro lang nga kasi alam niyo baka ito yung maging cause of delay nitong trial, di ba? Kapag sinabi ng Senado, hintayin muna natin ma-resolve yan ng Supreme Court.
bilang paggalang sa kanila. So, Congressman, paano po natin to dapat intindihin, no? itong word na ito. Kasi kung doon sa Senado, yung forthwith, ang kahulugan nila, kung kailan ko lang gusto. Ang forthwith po, depende, no? Ito po, ulitin ko lang, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed. Yung gusto magreklamo, ha? With the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Yung immediately referred to the Speaker, hindi po forthwith yon, Congressman? Well, pwede po nating sabihin forthwith, pero siyempre po, kung may mga nagsabi nga po sa kanila na maghahabol din, na magpa-file din. Mhm. So, ito naman po ay as long as hindi ka lumalabag doon sa 10 session days. Opo. So, ang bottom line pa rin dito, Congressman, hindi yung actual na aksyon ng SecGen upon receipt. Kasi sabi nga ninyo, ang logic dyan, kung Tama po. ganyan, kung ako yung impeachable official, oy, kaibigan ko, file ka sa akin ng impeachment, ha? Kahit na walang pasiyan. Tama po. Para on record, meron na ako. So, meron na akong 1-year ban, di ba? Ganun po lalabas doon. Ganoon na lang po ang gagawin natin. Every 1 year, may magpapile para magamit yung 1 year ban. Opo. So nangangahulugan, Congressman Joel, ito magiging depensa nyo sa Senado, sa Supreme Court dito kung sakasakali sa inyong pagsagot dito sa inyong, kasi baka doon kayo tumbukin yung, bakit kasi inupuan niya ng SecGen, hindi ka agad hihain sa Office of the Speaker para sa kanyang kaukulang referral? Maliwanag naman po kasi yung nasa rules eh. Ang batayan po ang sukatan po ng araw ay yung 10 session days eh. So wala naman dapat yung una eh. At in fact, meron nga pong kagaya po ng Opo, kagaya po ng binabanggit po, Congressman.